Iniulat na pwersahan umanong pinaalis na Coast Guard ang isang Chinese fishing vessel sa pamamagitan ng paggamit nito ng malakas na water cannon at sinabi na hindi umano kinaya ng fishing boat ng China kaya umalis na lang ito sa lugar. Ayon sa pahayag ng Coast Guard, mas paiigtingin nila ngayon ang kanilang tugon laban sa mga iligal na aktibidad at panghihimasok ng mga Chinese fishing militia sa teritoryong pagmamay-ari ng Pilipinas. Idinagdag nito ng ahensya ay magiging strikto na umano sa pagpapatupad ng batas at hindi nila palalampasin ang kahit sinuman na lalabag sa mga patakaran ng bansa, lalong-lalo na sa mga agresibong Chinese. Sinabi ng Coast Guard na gagamit umano sila ng lakas kung kinakailangan at hindi sila magdadalawang isip na arestuhin ang sinuman na iligal na manghihimasok sa teritoryo ng Pilipinas. Iniulat ito matapos magkasamang binatikos ng Washington at Manila ang ginagawang palihim na land reclamation ng China sa West Philippine Sea, kabilang ang umano'y pagtatangka ng komunistang bansa na guluhin ang operasyon ng Pilipinas sa Ayungin Shoal sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga provokatibong aktibidad sa lugar. Ikinalungkot naman ni Foreign Affairs Secretary kasama ang kanilang mga American counterpart ang illegal na maritime claim at ginagawang militarisasyon ng China sa West Philippine Sea. Tinalakay ng mga nasabing kalihim ang isyu tungkol sa West Philippine Sea sa isang pagpupulong kasunod ng ginawa nilang ministerial dialogue sa Washington DC na naglalayong i-modernize ang alyansa ng Estados Unidos at Pilipinas. Muling binigyang diin ng mga kalihim ang kanilang suporta sa pagkakaroon ng isang malayang komersyo sa West Philippine Sea at pagsunod sa international na batas, kabilang na ang freedom of navigation at overflight at paggalang sa karapatan ng ibang mga bansa na mag-operate sa nasabing karagatan. Nanawagan din ang mga opisyal sa komunistang bansa na sumunod sa pinal na desisyon ng Permanent Court of Arbitration noong 2016 tungkol sa issue na South China Sea na kung saan ay pumabor sa Pilipinas, habang binanggit din nila ang pagpapanatili sa rules-based order sa Indo-Pacific at sa buong mundo. Sinabi ng mga kalihim na nababahala umano sila tungkol sa report na palihim na nagsasagawa ang komunistang bansa ng panibagong land reclamation sa ilang mga unoccupied na features sa Spratly Islands na kung saan ay pinaniniwalaan na mayaman sa natural gas at mineral resources. Samantala sa ibang aspeto naman, iniulat na hinarang umano ng Coast Guard ang isang napakalaking fishing vessel ng China at sinabi na nagulat umano ang mga tauhan ng PCG matapos makita ang Chinese fishing boat. Hindi umano makapaniwala ang ilang mga tauhan ng Coast Guard sa nakita nila, ngunit agad umano itong pinuntahan at pinagsabihan na huhulihin ang mga Chinese kung papasok sila sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Sinabi sa pahayag ng Coast Guard na mabuti na lang umano na dineploy nila ang isa sa pinakamalaking barko nito kaya hindi sila nagdalawang isip na komprontahin ang mga Chinese. Ayon sa Coast Guard, hindi naman pumasok sa exclusive economic zone ng Pilipinas ang mga Chinese at lumiko ang mga ito matapos binalaan ng mga tauhan ng PCG. Binigyang diin rin na patuloy nilang poprotektahan ang teritoryo at soberanya ng ating bansa laban sa mga mananakop. Iniulat ito matapos nagkasundo ang Pilipinas at Estados Unidos na isapinal ang mga plano tungkol sa gagawing magkasanib na maritime activity, kabilang na ang pagpapatrolya ng US at Philippine Navy sa West Philippine Sea. Sumang-ayon sina US Secretary of State, US Secretary of Defense kasama sina Philippine Foreign Affairs Secretary at Defense Secretary na bilisan ang pagpapatupad
na mga kasunduan sa ginawa nilang pagpupulong sa Washington. Sa isang joint statement sa ginawang ministerial dialogue sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos, sinabi ng top diplomatic at defense officials na nagkasundo ang magkabilang panig na i-finalize ang plano tungkol sa mga gagawing maritime activities, kabilang na ang pagsasagawa ng magkasanib na pagpapatrolya sa West Philippine Sea. Napag-usapan din ng magkabilang panig ang plano tungkol sa pagsasagawa ng mga multilateral maritime activities sa West Philippine Sea, kasama ang iba pang mga kaalyado ng Pilipinas at Estados Unidos tulad ng Japan at Australia. Ang dalawang bansa ay nangako na bilisan ang pagbuo ng tinatawag na Maritime Security Framework Implementing Guidelines na magbibigay daan sa mas pinahusay na combined at rotational maritime cooperation at capacity building activities sa West Philippine Sea at sa buong Indo-Pacific region. Muling pinatunayan ng mga kalihim ang kanilang magkasanib na determinasyon na ipagtanggol ang isa't isa laban sa anumang external na armadong pag-atake sa Pasipiko, kabilang ang West Philippine Sea, alinsunod sa 1951 Mutual Defense Treaty, 1998 Visiting Forces Agreement at 2014 Enhanced Defense Cooperation Agreement.